kababayan today. Welcome to our panel. It's Talk Tuesday. Ngayon, pag-usapan naman natin how can we support community-based schools for indigenous people, yung mga kababayan po natin sa Mindanao. So, let's start off with Hias. Hias, I know you recently visited Mindanao and some of these indigenous schools, which you have been so graceful to let us show here on Kababayan today. We'll give you details about that. Pero, how was that experience like for you? At anong na-discover mo doon? It was very amazing to see. Nandun ako for 3 months and I've actually never felt safer in my life until I was with the communities. Everyone was just welcoming and opening up their houses for me and making sure that I'm well fed and well protected. But the schools are particularly very amazing. I'm a refugee, so I've been studying in schools that are not in the Philippines. And I understand how it is to want to learn to have education about your culture, your history, in your own language. So it's amazing to see the children being able to learn that, and also in a way where it's very hands-on. They learn how to plant in the land. They actually learn their dances every week. So it was amazing to see the teachers being very committed to it as well. Okay, so Amira, ikaw naman, ano bang nangyayari sa Mindanao? Paki-clarify nga, kasi alam mo naman ang mga chismis dito umaabot sa Amerika na, nako, kung pumunta kayo sa Mindanao, baka hindi na kayo makabalik. Yun yung sinasabi ng mga tao. What can you say about this? Siyempre, unang-una, mayaman sa natural resources ang Mindanao eh. Kaya maraming gustong pumunta sa Mindanao. At open naman ng mga kababayan natin sa mga investment sa Mindanao, pero kailangan may respeto doon sa mga kababayan natin. Kunyari, ancestral domain, kailangan respetuhin natin ang kagustuhan ng mga kapatid nating mga lumad o indigenous people na hindi mawala doon sa kanilang komunidad. Pero kung kunyari, papasok ka doon, mag-i-invest ka, kunyari, sabihin natin dito, ang BHP Billiton, mga American, Russell Mines, magmimina doon, gold, copper, silver, coal, at saka nickel. Pag sinabi nilang buong komunidad ang kukunin nila, mahirap yun kasi nakatira doon ang mga kababayan natin. Oo, so saan sila pupunta kung doon kayo pupunta para mag-mining? Oo, at ang kukunin mo mismo ay yung kanilang lupa. Kunyari sa nickel mining, kukunin ng Chinese companies, ipupunta doon sa kanilang lugar. So maraming mawawala, madi-displace ang mga kababayan natin. Dagdagan mo pa yan ng ginawa ng ating gobyerno na mga memorandum na nagsasabing samahan ng sundalo at paramilitaries ang mga companies na ito para magbantay daw doon sa mga mining companies. Ito yung nagka-create ng conflict kasi sundalo ng at gobyerno, paramilitaries at private armies ng mga companies, tapos kababayan natin na mga lumad at kami din sa Moro people, samahan mo pa yan ng US soldiers na naka-deploy doon sa atin. Talagang magkakaroon ng clash of conflict. At ang kababayan natin, talagang ina-assert nila na ancestral domain namin ito. Karapatan nila, iyon. At kung may development man, yung hindi makakasira sa atin kung hindi makakatulong. Kaya yun yung nakikita nating conflict at naririnig natin. Pero syempre, binibigyan na yan minsan ng ibang kulay dahil kunyari sa lugar namin sa Mindanao at mga Muslim areas, na ilagay kasi kami doon sa war on terror spot. Kaya akala nila, terorista kayo, ang ating sariling kababayan, ang ating terorista. Totoo ba to? Hindi, di ba? Kaya mahirap na pag nagsasalita ka, napuput ka into that category. Diba? Napaka-small. They put you in this square. Yes, oo. Yun ang gusto naming ilabas, no? Na hindi, nakikita nyo, hindi Muslim at Kristiyano nag-aaway. Hindi ito war on terror na mga Islamic resurgence, etc. Kung hindi, isa itong mga kababayan ninyo na nagre-reach out sa mga kapatid nating Kristiyano, at saka mga kapatid nating mga lumad, at pinapakita namin pagkakaisa namin sa pamamagitan ng pag-unite doon sa issue na pagprotekta sa aming komunidad, pagprotekta sa aming mga kultura, kasi pag tinanggal mo kami sa komunidad na yan, ang hirap mag-practice ng culture, ng religion, no? Diyan na bubuo ang na yan, ang kultura at ang relihiyon sa pagkakaisa ng mga community. At syempre,
kung madidisplace kami at mababalikan pa ba namin ang mga lugar na yon? Hindi na. Saan pa kayo pupunta? At ang problema dyan, kapag tapos ng mga mining companies na ito, grabe ang destruction sa environment. Talagang wala ka nang mababalikan. Kahit ang tubig, ang buong forest, no, talagang destroyed dahil doon sa pagmimina o extractive mining na ginagawa sa mga komunidad namin. Okay, so ang gusto kong malaman, bakit ang gobyerno ng Pilipinas sangkot dito? Ano yung pakialam nila sa mga mining companies at bakit nila sinusuporta itong mga foreign companies that are destructing the ancestral lands of your people? Makikita natin dyan yung sinasabi ni Venel, they're partners. Ayun, pera! Pera ang di ba? Oo. Yun ang sagot dito dahil may perang dumadating at nafa-funnel sa gobyerno. Oo. Tama ba yun? Hindi. Di ba? I mean, I think we can all agree in this panel that is not right. Oo, greed yun eh. Oo, yun. Oo, lahat ng relihiyon ayaw sa greed, no? Kasi sobrang kagustuhan na magkaroon ng pera na sa isang banda, impoverishment ng kababayan naman natin ang Kapalit. binubunga. Oo, ayan. Okay, we're having a very, very interesting discussion here on Kababayan Today with our wonderful panel. Pagbalik po natin, marami pa pong pag-uusapan. Don't go away, we'll be right back.